Ano ibig sabihin na i-give up? Issue ko. Tapos doon sa Net 25, nagbobolahan sila nung mga kasama niyang mga uto-uto na ano daw, di ba Sen, ang sinasabi mo lang daw, question na lang, mahilig sa laban bawi. Yan yung mga pagsubok at sinusubukan nilang mga Pilipino kung kakagat ba. Merong mga kumakagat. Sino po? Mga DDS. Sila ho, mga nag-uutuan. Sabi nung kaibigan ko na si Paulo Saison, gawing probinsya ng China ang Tarlac at ang Davao. Ewan ko dyan sa mga yan. No? Tingin ko naman, lalo na sa Davao. Lalo na sa Davao, aalma din yung mga taga Davao dyan eh. Hindi papayag, hindi papalag eh. Kasi hindi naman nila kayang sabihin at hindi naman pwedeng, hindi naman makatotohanan na puro lang po ano yun. Puro lang po mga Duterte ang Davao. Ang lawak po ng Davao. At naniniwala ho ako, mga kababayan, na merong mga taga Davao na ayaw din sa kanila. Di ba? Meron nga akong, may kilala akong vlogger. Hindi ko yung papangalanan, ha? Kaya lang daw naging, DDS vlogger kasi taga Davao eh. Ano ibig sabihin nun? Syempre, baka mapag-initan siya, kalugar nila, tapos nandun lang, malapit sa lugar nila. Di ba? Tapos babati ko siya sa mga Duterte. Yun lang ho yung chismis-chismisan. Ngayon, eto yung interview. 6 in 10 Filipino. Ito po yung interview ni Marcoleta na ipinapakalat po, international news, mga bossing, na ang mga Pilipino ay walang alam o hindi alam kung ano talaga ang totoo sa West Philippine Sea. Eto ho. According to a new poll, 6 in 10 Filipinos distrust China and view it as the greatest threat to your nation. So, how can the cooperation you promote be possible given such public opinion? And to what extent are the people in the Philippines actually ready for a potential compromise? Because our people are not yet well informed about the complex. Boss Tariela, payag ka nito. Sa kabila po nung pag-i-educate nyo sa mga kapwa natin Pilipino, sa kabila po ng pinapaniwalaan ng mga Pilipino na ito pong mga isla na ito, sa kabila po na meron tayong backup na UNCLOS, mga bossing, tapos ito yung sasabihin ni Marcoleta. Nung panahon ho ng 2026, panahon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, mga kababayan, diyan ho nagsalita, diyan ho nagsabi, diyan ho naglabas ng resulta ang UNCLOS 2016 ho. Na sinasabi, Pilipinas ang may karapatan sa West Philippine Sea. Pilipinas ang may karapatan sa mga isla na yan. Ano ginawa ni Digong? Wala. Wala. Lupa, tubig, dagat lang yan. Meron niya ako pinost doon sa sa Facebook ko eh. Sinasabi ni dating Pangulong Duterte, tubig lang yan. Hayaan. Parang baliw yan pre, na tumakas daw sa mental hospital dahil marami daw baliw doon na mga nakaputi lahat, sabi ni Paulo Saison. Tuloy. Complexity of the South China Sea. I think in being able to educate them on our exact position, today many Filipinos are still not able to understand that our claim to the exclusive economic zone is only maritime rights. These are only sovereign rights. Mamaya ho, meron tayong meron tayong ipapakita dito na mismo ho, mga bossing, maritime lawyer. But some quarters in our country are saying that sinasabi niya maritime rights daw po, at hindi sovereign rights. our maritime rights are is equivalent to territory. This is something that they do not understand. Yun daw hindi natin naintindihan. Ngayon eto mga kababayan, J. Batong Bakal,
mismong maritime lawyer ho. Oh. Tapos ang West Philippine Sea. Oh. Meron ho ba talaga tayong exact data para malagay sa mapa kung hanggang saan lang po ba natatapos ang West Philippine Sea? Opo, meron naman po kasi ang basehan naman doon ay susukatin lamang ng 200 nautical miles mula sa baselines. Yung baselines po nasa RE 9522. So susukatin mo lang basta na pumasok sa loob ng 200 nautical miles yung issue o yung nangyayari, eh di pasok na yun sa REC. Ganun lang kasimple yun. Okay, kasi eto i-quote ko lang po, Attorney Jay, dahil ito po ay galing na mismo sa news report. Ang binabanggit po ni Senador Rodante Marcoleta na hindi daw isinasaad ng arbitral award na ipinanalo ng Pilipinas kung saan daw nagtatapos ang West Philippine Sea. Ang sabi po ni Senador Marcoleta, yung po Republic Act 9522, alin ba ito? Yung Philippine Archipelagic Baseline Law, no? Merely defined, ito po quoting merely defined the Philippine Archipelagic Baseline from which to measure the territorial sea, exclusive economic zone, and continental shelf, but did not, sabi po niya, but did not determine the exact area of the WPS. Sabi po niya gano'n. Well, kasi ang hinahanap niya ay meets and bounds, coordinates, no? Pero hindi niya naiintindihan ang konsepto ng coordinates. Ang coordinates ay isang point. Now, in order to create a line, you need at least 2 points. In order to create a curved line, di ba, puro kurbado yung mga Yes. yung mga zone natin, you need an infinite number of points. Ganun kasi yun eh. Oh. No, yung mapa ng Pilipinas. Oh. Oh, tama. So, actually yung hinihingi niya, hindi po talaga tama yan. Dahil una, pinipilit niya na kailangan daw yung meets and bounds para ma-establish yung ating claim. Mali po yun. No? Ang kailangan lang natin, Sandali, sir. Manggagalit sa'yo si Marcoleta, pupunta ng Net 25 yung babanatang ka doon sa Net 25. Silang magkakakampi, nag-uutuan, no? ay mapakita yung ating entitlement bilang coastal state. Eh, napatunayan na naman natin yun. After all, we are coastal state and vinindicate na tayo ng arbitral tribunal. Ito yung sinasabi ho, mga bossing. Sandali lang ha. Ito yung sinasabi ho nung anak ni Juan Ponce Enrile. Na Pilipino versus Filipino government. Diba? Gagamit ng pera ang China para mismong tayong mga Pilipino ang magkagulo at sila ay maging easy-peasy na lang kung ano yung mga gusto nilang mangyari. Na we are entitled to the full 200 nautical miles. No? Mhm. So, hindi issue yung wala ang meets and bounds. Yung sinasabi niya, kailangan daw ng mapa ng meets and bounds para mag-claim ka ng lupa, eh hindi po yun applicable sa dagat. No? Yes. Dahil iba po ang batas sa dagat. Opo. Oo. Ang entitlement Dali na lang kaya si Marcoleta tsaka yung anak niya dyan sa dagat, i-eat siya na lang dyan, ano?